sa isang tahimik at luntiang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at matatandang punong kahoy ay naninirahan si Nestor, isang masipag ngunit kapos-palad na magsasaka. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang taong matapat, mapagkumbaba at hindi kailanman nanlamang ng kapwa. Bagaman salat sa yaman, hindi kailanman nagreklamo si Nestor sa hirap ng buhay. Naniniwala siyang ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa lupa ay may katumbas na biyayang darating sa tamang panahon. Tuwing madaling araw ay gumigising siya upang magtungo sa kanyang maliit na bukirin. Isinasama niya ang kanyang lumang araro at ang kalabaw na ilang taon na niyang inaalagaan. Habang ang ibang magsasaka ay unti-unti nang nakapagpapagawa ng bagong bahay at nakabibili ng makabagong kagamitan, si Nestor ay nananatiling simple ang pamumuhay. Gayunman, hindi siya kailanman nakaramdam ng inggit. Sa bawat paglalakad niya patungo sa bukid, ay dinaraanan niya ang isang masukal na bahagi ng kagubatan. Naroon ang isang matandang balete at sa ilalim nito ay may isang lumang punso na halos natatakpan na ng damo at lumot. Maraming matatanda sa baryo ang nagbabala na huwag itong gambalain sapagkat pinaniniwala ang tahanan iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Hindi pinapansin ni Nestor ang mga kwento, ngunit iginalang niya ang lugar. Tuwing daraan siya, ay bahagya siyang yumuyuko bilang paggalang at tahimik na nagpapaalam bago magpatuloy sa kanyang lakad. Lumipas ang maraming buwan na ganoon ang kanyang ginagawa. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtatrabaho, nakakita siya ng isang malaking sanga na bumagsak matapos ang malakas na ulan. Natabunan nito ang punso at halos hindi na ito makita. Maraming bato at putik ang nakaharang sa paligid. Napaisip si Nestor, "Wala namang masama kung lilinisin ko ito," wika niya sa kanyang sarili. Maingat niyang inalis ang mga bato at sanga. Hindi niya hinukay ang punso at hindi rin niya ito sinira. Tinanggal lamang niya ang mga nakaharang upang bumalik ang dating anyo nito. Nang matapos siya ay napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid kaysa dati. Umihip ang malamig na hangin at tila naging magaan ang kanyang pakiramdam. Ngumiti lamang siya at nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Kinabukasan ay maaga siyang bumalik sa bukid. Sa kanyang pagtataka, ang mga halamang palay na ilang linggo nang hindi lumalaki ay tila biglang sumigla. Ang kulay nito ay naging luntian at sariwang-sariwa. Maging ang mga kapitbahay niyang magsasaka ay nagtaka kung bakit tila napakaganda ng tubo ng kanyang tanim. Hindi ito pinansin ni Nestor. Inisip niyang marahil ay naging maganda lamang ang panahon. Makalipas ang ilang araw ay isang negosyante ang dumaan sa kanilang baryo upang bumili ng palay. Karaniwan ay mababa ang presyo ng ani, ngunit sa pagkakataong iyon ay doble ang inalok sa ani ni Nestor dahil sa pambihirang kalidad nito. Hindi makapaniwala ang lahat. Sa unang pagkakataon ay nakapag-uwi si Nestor ng perang higit pa sa kanyang inaasahan. Ginamit niya ito upang ayusin ang bubong ng kanilang bahay
at bumili ng bagong kagamitan sa bukid. Nagbigay rin siya ng tulong sa isang matandang kapitbahay na wala ng makain. Hindi nagtagal ay sunod-sunod na biyaya ang dumating sa kanyang buhay. Ang kalabaw niyang dating sakitin ay biglang lumakas. Ang mga gulay sa kanyang bakuran ay namunga ng sagana. Ang kanyang mga manok ay dumami ng mabilis. Maging ang balon nila ay hindi na natutuyuan ng tubig kahit matindi ang init ng tag-araw. Unti-unting napansin ng buong baryo ang kakaibang pagbabago. May ilan na nagsabing napakaswerte ni Nestor. May ilan namang nagsimulang mainggit. Ngunit hindi nagbago ang kanyang pag-uugali. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Kapag may nagugutom, ay nagbibigay siya ng bigas. Kapag may sakit, ay tumutulong siya sa gastusin. Kapag may nawalan ng kabuhayan, ay binibigyan niya ng binhi upang makapagsimula muli. Isang dapit hapon, habang pauwi siya mula sa bukid, muli siyang napadaan sa matandang punso. Napansin niyang tila mas malinis ito kaysa dati. May mga bulaklak na hindi niya alam kung saan nanggaling. Tahimik siyang yumuko. Maraming salamat sa panibagong araw. Mahina niyang sambit. Biglang may mahinang tinig na umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi nasasayang ang kabutihang ginagawa ng taong may malinis na puso. Napalingon si Nestor. Wala siyang nakita. Tanging ang punso lamang ang naroon. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Tahimik siyang umalis at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Hindi niya alam na mula sa araw na iyon ay tuluyan nang nabuksan ang isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng matandang punso. Isang lihim na magbabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi maging sa buong baryo. Mula nang marinig ni Nestor ang mahiwagang tinig sa tabi ng matandang punso, hindi na nawala sa kanyang isip ang nangyari. Hindi niya iyon ikinuwento kanino man sapagkat batid niyang mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi nakita ng sariling mga mata. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang payak na pamumuhay. Dala ang paniniwalang ang kabutihan ay hindi dapat ipagmalaki kundi isabuhay. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang umunlad ang kanyang bukirin. Ang mga palay ay naging higit na masagana kaysa sa mga nakaraang taon. Ang bawat tanim na gulay ay namumunga ng sagana at maging ang kanyang mga alagang hayop ay nanatiling malulusog. Ang dating maliit na kubo ay napalitan ng isang matibay ngunit simpleng tahanan. Gayunman, nanatili siyang mapagkumbaba at hindi nagbago ang pakikitungo sa kanyang mga kapitbahay. Sa kabilang banda, nagsimulang kumalat sa baryo ang usap-usapang may kakaibang swerteng sumusunod kay Nestor. Marami ang humanga sa kanyang sipag, ngunit mayroon ding nagduda. Ang ilan ay nagsimulang maghanap ng dahilan kung bakit tila hindi siya nauubusan ng biyaya. May mga nagtangkang sundan ang kanyang dinaraanan tuwing umaga. Napansin nilang lagi siyang dumaraan sa lumang punso sa ilalim ng malaking balete.
Ngunit sa tuwing lalapit sila roon, tila bigla silang kinakabahan. Ang iba ay kusang bumabalik, samantalang ang ilan ay nagsasabing tila may malamig na hanging humahadlang sa kanilang paglapit. Hindi ito alam ni Nestor. Isang umaga, habang papunta siya sa kanyang bukid, napansin niyang may mga tuyong dahon na muling tumabon sa punso. Gaya ng dati, maingat niya itong nilinis. Inayos niya ang mga damong tumubo sa paligid at naglagay pa ng ilang batong nakapalibot upang hindi madaling maapakan ng mga dumaraan. Pagkatapos niyang maglinis ay tahimik siyang naupo sa ilalim ng balete upang magpahinga. Habang nakapikit siya, muli niyang narinig ang tinig. Ang taong nagbibigay ng paggalang ay tumatanggap ng pag-iingat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang kasuotan. Mahaba ang kanyang puting buhok at balbas, at may mga matang puno ng karunungan. Hindi ito nakakatakot pagmasdan. Sa halip ay tila may taglay itong kakaibang kabaitan. Napayuko si Nestor bilang paggalang. Huwag kang matakot, wika ng matanda. Matagal na kitang pinagmamasdan. Tahimik lamang na nakinig si Nestor. Hindi mo hinangad ang kayamanan. Hindi mo sinira ang aming tahanan, hindi mo kami ginambala. Sa halip ay pinangalagaan mo ang lugar na matagal nang nilimot ng mga tao. Hindi sumagot si Nestor. Ang biyayang natatanggap mo ay hindi gantimpala sa pagnanais na yumaman. Ito ay bunga ng iyong kabutihan. Nagpasalamat si Nestor sa matanda, ngunit bago pa siya makapagtanong, ay unti-unti na itong naglaho na tila tinangay ng hangin. Muli siyang naiwan na nag-iisa sa ilalim ng balete. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay lalo siyang naniwalang ang tunay na biyaya ay dumarating sa mga taong marunong gumalang at gumawa ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit. Mula noon ay naging mas masigasig pa siya sa pagtulong sa kanyang kapwa. Naglaan siya ng bahagi ng kanyang ani para sa mga mahihirap. Tinulungan niya ang mga magsasakang nasalanta ng peste at nagbahagi siya ng mga binhi sa mga pamilyang walang maitanim. Habang lumalawak ang kanyang kabutihan, lalo ring dumarami ang biyayang dumarating sa kanyang buhay. Subalit kasabay nito ay unti-unti ring lumalaki ang inggit sa puso ng ilang tao sa baryo. May isang lalaking nagngangalang Dario na matagal nang naiinggit kay Nestor. Naniniwala siyang may nakatagong kayamanan sa ilalim ng punso at iyon ang tunay na dahilan ng pagyaman ng kanyang kapitbahay. Sa kanyang isipan ay nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na balak. Hindi niya alam na ang punso ay hindi nagtatago ng ginto o pilak, kundi ng isang sinaunang hiwagang nagbibigay lamang ng biyaya sa taong may malinis na puso. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang patuloy ang pag-asenso ni Nestor. Ang dating maliit niyang bukirin ay naging pinakamaganda sa lugar. Ang kanyang mga palayan ay laging hitik sa ani. Ang mga punong namumunga sa kanyang bakuran ay hindi nauubusan ng bunga. At maging ang kanyang mga alagang hayop ay tila laging ligtas
sa sakit at sakuna. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang kanyang tinatanggap, nanatiling payak ang kanyang pamumuhay. Hindi siya nagtayo ng malaking bahay o nagpakasasa sa kayamanan. Mas pinili niyang gamitin ang kanyang kinikita upang matulungan ang mga nangangailangan. Tuwing may pamilya sa baryo na nawawalan ng ani, agad siyang nagbibigay ng binhi. Kapag may batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, siya ang tahimik na sumasagot sa mga gastusin. Hindi niya ito ipinagmamalaki at mas gusto niyang manatiling lihim ang kanyang pagtulong. Habang lalo siyang iginagalang ng mga tao, lalo namang tumitindi ang inggit ni Dario. Matagal nang kilala si Dario bilang isang taong sakim. Hindi siya naniniwala sa sipag at tiyaga. Para sa kanya, ang mabilis na pagyaman ay bunga lamang ng lihim na kayamanan o mahika. Kaya nang marinig niyang araw-araw na dumaraan si Nestor sa matandang punso, agad niyang pinaniwalaan na naroon ang pinagmumulan ng walang hanggang swerte. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, palihim siyang nagtungo sa kagubatan. Bitbit niya ang isang pala, isang matalim na itak, at isang malaking sako. Ang nasa isip niya ay huhukayin niya ang punso at kukunin ang anumang kayamanang nakabaon doon. Nang marating niya ang ilalim ng matandang balete, tumigil siya sandali. Napakatahimik ng paligid. Tanging ang malamig na simoy ng hangin ang kanyang nararamdaman. Hindi siya natinag. Lumapit siya sa punso at walang paggalang na itinulak ang mga batong nakapaligid dito. Kung may kayamanan man dito, akin na iyon, bulong niya. Itinaas niya ang pala at sinimulang hukayin ang gilid ng punso. Ngunit hindi pa man lumalalim ang kanyang hinuhukay, ay biglang bumigat ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay may puwersang pumipigil sa bawat paghampas ng pala. Hindi pa rin siya tumigil. Mas lalo niyang binilisan ang paghuhukay. Sa sandaling tumama ang dulo ng pala sa pinakagitna ng punso, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang mga dahon ng matandang balete ay nagsimulang umikot sa paligid na tila may hindi nakikitang lakas na nagbabantay sa lugar. Napaatras si Dario, ngunit nanaig pa rin ang kanyang kasakiman. Muli niyang itinaas ang pala. Sa pagkakataong iyon ay bigla siyang nadapa sa lupa. Ang kanyang pala ay tumilapon sa malayo at ang sako niyang dala ay napunit. Nanginginig siyang tumayo at pilit na tumakbo palabas ng kagubatan. Pagdating sa kanyang bahay ay nilagnat siya ng ilang araw. Wala namang nakitang sakit ang manggagamot ng baryo, ngunit tila nawala ang kanyang lakas. Ang kanyang mga pananim ay unti-unting nalanta at ang kanyang mga alagang hayop ay isa-isang nagkasakit. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Samantala, kinabukasan ay napadaan si Nestor sa punso. Agad niyang napansin ang mga bakas ng paghuhukay at ang mga batong nagkalat sa paligid. Nalungkot siya. Tahimik niyang inayos ang mga bato at ibinalik ang lupa sa dating ayos. Maingat niyang tinakpan ang mga bahagi ng punsong nasira at naglinis sa paligid. Pagkatapos ay yumuko siya bilang paggalang. Kung sino man ang gumawa nito, sana ay mapatawad siya. Mahina niyang sambit.
Sa sandaling iyon ay muling umihip ang banayad na hangin. Ang mga dahon ng balete ay dahan-dahang gumalaw at muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Hindi napansin ni Nestor na may isang maliit na pulang bulaklak na kusang tumubo sa ibabaw ng punso. Isang palatandaang tinanggap ng mahiwagang bantay ang kanyang kabutihan at pagpapakumbaba. Habang pauwi siya ay hindi niya alam na nagsisimula pa lamang ang mas malalim na hiwagang nakatago sa ilalim ng matandang punso. At sa mga darating na araw, haharap siya sa isang pagsubok na susukat kung karapat-dapat ba siyang maging tagapag-ingat ng biyayang ipinagkaloob sa kanya. Lumipas ang ilang araw matapos ang tangkang paghuhukay sa matandang punso. Muling bumalik sa katahimikan ang kagubatan, ngunit batid ni Nestor na may kakaibang pagbabago sa paligid. Sa tuwing daraan siya sa ilalim ng matandang balete, tila mas sariwa ang hangin at mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, hindi siya naging kampante. Nanatili siyang mapagpakumbaba at patuloy na nagbigay galang sa mahiwagang lugar. Samantala, si Dario ay lalo pang naghikahos. Ang kanyang mga pananim ay tuluyang natuyo at ang kanyang mga alagang hayop ay namatay isa-isa. Marami ang nagsabing bunga iyon ng kanyang kasakiman, ngunit walang sino man ang nakaalam ng tunay na nangyari sa punso. Dahil sa kahihiyan, itinago niya ang kanyang ginawa at hindi na muling nagtungo sa kagubatan. Isang maaliwalas na umaga, habang naglilinis si Nestor sa paligid ng punso, may napansin siyang isang matandang babae na nakaupo sa lilim ng balete. Gusot ang kanyang kasuotan at halatang pagod na pagod sa mahabang paglalakad. Lumapit si Nestor at magalang na bumati. "Nay, mukhang napagod po kayo. Halina po at painumin ko kayo ng tubig." Tinanggap ng matanda ang alok. Inabutan din niya ito ng baon niyang tinapay at ilang prutas. Hindi niya inisip kung mababawasan ang kanyang pagkain. Ang mahalaga sa kanya ay may taong matulungan. Ngumiti ang matanda at nagsalita. "Hindi lahat ng may biyaya ay marunong magbahagi. Ikaw ay kakaiba." Napangiti lamang si Nestor. "Kung ano man ang mayroon ako ay biyayang ipinagkatiwala lamang sa akin. Mas mabuti pong may mabusog kaysa masayang ang pagkain." Tahimik na tumango ang matanda. Maya-maya'y tumayo ito at dahan-dahang naglakad patungo sa punso. Nang makarating siya roon ay tila bigla siyang nabalot ng sinag ng araw. Napakurap si Nestor. Sa muling pagdilat niya ay wala na ang matanda. Naiwan lamang sa ibabaw ng punso ang isang maliit na supot na yari sa hinabing dahon. Lumapit siya rito at maingat na binuksan. Sa loob ay may ilang butil ng palay na kumikislap na tila ginto, ngunit hindi ito yari sa metal. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng kahoy na may nakaukit na mga salita. Ang swerte ay hindi nauubos sa taong marunong magbahagi. Hindi lubos maunawaan ni Nestor ang kahulugan nito, ngunit maingat niyang itinago ang mga butil ng palay. Hindi niya ito ipinagbili o ipinagyabang. Sa halip, inihalo niya ang mga iyon sa kanyang mga binhing itatanim
sa susunod na panahon. Pagdating ng anihan, nagulat ang buong baryo. Mas marami pa ang ani ni Nestor kaysa noong nakaraang taon. Ang bawat uhay ay mabigat at hitik sa butil. Kahit ang mga binhing ibinigay niya sa ibang magsasaka ay namunga rin ng sagana. Dahil dito, maraming pamilya ang muling nakaahon sa kahirapan. Masaya si Nestor sapagkat nakita niyang hindi lamang siya ang pinagpala. Ang buong baryo ay unti-unti ring gumiginhawa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang dayuhan na nakarinig tungkol sa pambihirang punso. Naniniwala silang may nakatagong kayamanan doon at handa silang gawin ang lahat upang mapasaka nila ito. Hindi pa alam ni Nestor na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, kundi sa pagprotekta sa lihim na nagbibigay ng pag-asa sa buong baryo. At pati sa labalalapit na pagdating ng mga sakim na dayuhan, magsisimula ang isang laban na susubok sa kanyang tapang, katapatan at kabutihan. Makalipas ang ilang linggo, naging usap-usapan hindi lamang sa kalapit na mga baryo, kundi maging sa malalayong bayan ang pambihirang pag-unlad ng lugar ni Nestor. Ang dating baryong hirap sa kabuhayan ay naging masagana. Halos bawat tahanan ay may sapat na pagkain, at ang mga magsasaka ay nagkaroon ng pag-asa na makabangon sa kahirapan. Hindi alam ng karamihan na ang tunay na dahilan ng pagbabagong ito ay hindi ang punso mismo, kundi ang kabutihan at paggalang na ipinakita ni Nestor. Ang biyaya ay dumadaloy dahil sa kanyang malinis na puso. Ngunit hindi ganoon ang paniniwala ng mga taong sakim. Isang araw ay dumating sa baryo ang tatlong mayayamang dayuhan. Pinamumunuan sila ng isang negosyanteng nagngangalang Luciano. Kilala siya sa maraming bayan bilang isang taong handang bilhin ang kahit anong bagay na pinaniniwalaang may malaking halaga. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa mahiwagang punso, agad siyang naniwalang may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. Nagpanggap siyang mabuting tao upang makuha ang tiwala ng mga taga-baryo. Namigay siya ng pagkain, nagbigay ng kaunting salapi sa ilang pamilya, at nangakong magpapatayo ng bagong kalsada. Dahil dito, marami ang humanga sa kanya. Ngunit si Nestor ay nanatiling mapagmatyag. Napansin niyang tuwing sasapit ang dapit hapon ay palihim na nagtatanong si Luciano tungkol sa lokasyon ng punso. Kinakausap nito ang ilang matatanda at nag-aalok ng malaking halaga kapalit ng impormasyon. Isang gabi ay nilapitan siya ni Luciano. Nestor, magalang nitong wika. Narinig kong madalas kang dumaraan sa kagubatan. Maaari mo ba akong samahan bukas? Nais ko lamang makita ang lugar. Tahimik na tumingin si Nestor sa lalaki. Maraming bahagi ng kagubatan ang maaaring pasyalan, sagot niya. Ngunit may mga lugar na nararapat lamang igalang at huwag gambalain. Ngumiti si Luciano, ngunit halatang hindi siya nasiyahan sa sagot. Kinabukasan ay hindi na niya inabala si Nestor. Sa halip ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang punso ng palihim.
Pagsapit ng gabi ay pumasok sa kagubatan ang tatlong lalaki na may dalang pala, lubid, at mga lampara. Naniniwala silang bago sumikat ang araw ay makukuha na nila ang kayamanang kanilang hinahanap. Ngunit habang papalapit sila sa matandang balete, ay bigla silang naligaw. Paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar. Kahit saan sila lumiko ay ang parehong mga puno at bato lamang ang kanilang nakikita. Habang tumatagal ay lalo silang napagod. Nang sumikat ang araw ay natagpuan sila ng ilang mga ngahoy na nakaupo sa ilalim ng isang puno, pagod na pagod at hindi malaman kung paano sila nakapasok sa lugar na iyon. Nang marinig ni Luciano ang nangyari ay lalo lamang siyang naniwala na may napakahalagang lihim na itinatago ang kagubatan. Samantala, nang dumaan si Nestor sa punso ng umagang iyon, napansin niyang may sariwang bakas ng paa sa paligid. Tahimik siyang yumuko at inayos ang mga naapakang damo. Sa sandaling iyon ay muling umihip ang malamig na hangin. Mula sa likuran ng punso ay unti-unting lumitaw ang matandang lalaking una na niyang nakita. Malapit na ang pinakamabigat na pagsubok, wika nito. Tahimik na nakinig si Nestor. Ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ay hindi para sa iyong sarili lamang. Ikaw ang napiling maging tagapag-ingat ng punso. Hanggat nananatiling malinis ang iyong puso, hindi magwawakas ang swerteng ipinagkakaloob nito. Napayuko si Nestor bilang paggalang. Hindi ko po kailangan ang kayamanan. Ang nais ko lamang ay manatiling ligtas ang aming baryo. Napangiti ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Pagkasabi nito ay unti-unti na naman itong naglaho. Naiwang mag-isa si Nestor, ngunit ngayon ay alam na niyang hindi lamang ang sarili niyang kapalaran ang nakataya. Kailangan niyang pangalagaan ang lihim ng punso laban sa mga taong handang sirain ito alang-alang sa kasakiman. At sa kabilang panig ng baryo, lihim na naghahanda si Luciano ng mas malaking plano, isang planong maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong lugar kapag hindi ito napigilan. Pagkaraan ng babala ng matandang tagapag-ingat, naging higit na mapagmatyag si Nestor. Hindi niya sinabi sa sinuman ang kanyang nalalaman. Alam niyang kapag kumalat ang lihim tungkol sa punso, lalo lamang itong magiging puntirya ng mga taong inuuna ang sariling kapakanan kaysa kabutihan ng iba. Sa mga sumunod na araw ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Maaga siyang nagtutungo sa bukid, inaalagaan ang kanyang mga pananim, at tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Kapag dumaraan siya sa punso, tahimik siyang yumuyuko bilang paggalang at nililinis ang paligid nito. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Luciano. Nang mabigo ang kanyang mga tauhan sa unang pagtatangka, nagdala siya ng mas maraming tao. Naniniwala siyang kung mas marami ang maghahanap, mas madali nilang matatagpuan ang lihim ng kagubatan. Isang gabi, 10 lalaki ang pumasok sa kagubatan, dala ang mga pala, lubid at ilaw. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakad, tila nagbabago ang anyo ng daan.
Ang landas na kanilang dinaanan ay tila nawawala at muling lumilitaw sa ibang lugar. Hindi nagtagal ay napuno ng takot ang kanilang mga puso. Isa-isa silang nagpasiyang umatras. Nang makabalik sila kay Luciano, walang sino man ang makapagpaliwanag kung paano sila naligaw. Lalong tumindi ang pagnanais ni Luciano na mapasakamay ang lihim ng punso. Samantala, isang madaling araw ay muling nagtungo si Nestor sa ilalim ng matandang balete. Habang siya ay nagdarasal ng tahimik, biglang lumitaw ang matandang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang 3 maliliit na nilalang na nakasuot ng matingkad na pulang kasuotan. Maliit man ang kanilang katawan, mababanaag sa kanilang mga mata ang talino at katahimikan. Hindi sila nagsalita. Tahimik lamang silang nakatingin kay Nestor. Ang matanda ang unang nagsalita. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Tahimik na nakinig si Nestor. Ang punsong ito ay hindi pinagmumulan ng kayamanan. Isa itong sinaunang bantayan ng biyaya. Noon pa man ay pinangangalagaan na ito ng aming lahi. Hindi kami nagbibigay ng swerte dahil lamang sa hinihingi ito ng tao. Ipinagkakaloob lamang namin ito sa mga taong napatunayang may kabutihan, katapatan, at malasakit sa kapwa. Napayuko si Nestor. Hindi ko po hinangad ang anumang gantimpala. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang napili, sagot ng matanda. Habang ang biyaya ay ginagamit upang tumulong sa iba, patuloy itong dadaloy. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman, ang biyaya ay kusang mawawala. Matapos sabihin iyon ay iniabot ng matanda ang isang maliit na binhi na kulay ginto. Ianim mo ito sa tabi ng iyong bukirin. Huwag mo itong ipagbili. Huwag mo rin itong ipagmalaki. Darating ang araw na ito ang magiging pag-asa ng buong baryo. Maingat na tinanggap ni Nestor ang binhi. Nang muli siyang tumingala ay wala na ang matanda at ang 3 mahiwagang bantay. Pag-uwi niya ay agad niyang itinanim ang binhi sa isang tahimik na bahagi ng kanyang lupain. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting sumibol ang isang punlang, hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga dahon nito ay luntian na tila may bahagyang gintong kislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Habang lumalaki ang punla, lalo ring sumasagana ang ani ng buong baryo. Ngunit sa kabilang panig, nakatanggap si Luciano ng balitang may itinanim si Nestor matapos itong bumalik mula sa kagubatan. Naniwala siyang iyon ang susi sa walang hanggang swerte. Sa gabing iyon ay lihim siyang nagpasya. Hindi na lamang niya huhukayin ang punso. Magnanakaw na siya sa bukirin ni Nestor. Hindi niya alam na ang kanyang kasakiman ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagsubok na hindi niya kailanman inasahan. Patuloy na lumago ang maliit na punlang itinanim ni Nestor sa gilid ng kanyang bukirin. Habang lumalaki ito, lalo ring sumisigla ang mga pananim sa buong baryo. Kahit ang mga lupang dating tigang ay unti-unting nagkaroon ng buhay.
Dahil dito, nabawasan ang kahirapan at nagsimulang ngumiti ang mga magsasakang matagal nang pinanghinaan ng loob. Hindi kailanman inangkin ni Nestor ang biyayang ito. Sa bawat pagkakataong may nagtatanong kung paano siya sinuwerte, iisa lamang ang kanyang isinasagot. Ang lupa ay nagbabalik ng kabutihan sa taong marunong gumalang at magsumikap. Hindi ito pinaniwalaan ni Luciano. Para sa kanya, ang lahat ng nangyayari ay bunga ng mahiwagang punlang itinanim ni Nestor. Kung maaagaw lamang niya ito, naniniwala siyang mapapasa kanya ang walang hanggang swerte. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Isang gabi, nang mabalot ng katahimikan ng baryo at magpahinga ang lahat ng tao, palihim siyang nagtungo sa bukirin kasama ang dalawa niyang tauhan. Maingat silang gumalaw upang walang makapansin. Mabilis nilang natagpuan ang kakaibang punla. Kahit sa dilim, ay tila banayad itong kumikislap. Ngumiti si Luciano. Sa wakas, mapapasa atin na ang lihim ng kayamanan. Mahina niyang sabi. Lumapit siya at hinawakan ang tangkay ng punla. Ngunit sa sandaling bunutin niya ito ay tila naging matigas ang lupa. Kahit pagsamahin pa nila ang kanilang lakas, ay hindi nila ito maiyahon. Naghukay sila sa paligid. Habang palalim ang kanilang hinuhukay, lalo namang tumitibay ang ugat ng halaman. Napagod ang mga tauhan ni Luciano, ngunit hindi pa rin sila sumuko. Sa isang iglap ay umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon ng mga punong nakapaligid sa bukirin. Biglang namatay ang mga ilaw na kanilang dala. Nabalot sila ng matinding kadiliman. Hindi nila makita ang isa't isa. Nataranta ang dalawang tauhan at nagsimulang tumakbo sa magkaibang direksyon. Si Luciano naman ay nanatiling nakatayo, pilit hinahanap ang punla. Maya-maya ay may narinig siyang isang mahinahong tinig. Ang biyayang ipinagkakaloob ay hindi maaaring nakawin. Napalingon siya sa iba't ibang direksyon, ngunit wala siyang nakita. Muling nagsalita ang tinig. Ang taong sakim ay kailanman hindi magiging karapat-dapat sa walang hanggang swerte. Dahil sa takot ay iniwan ni Luciano ang kanyang mga kagamitan at mabilis na tumakbo palabas ng bukirin. Kinabukasan ay nakita ni Nestor ang mga bakas ng paghuhukay sa paligid ng punla. Tahimik niyang inayos ang lupa at muling pinatibay ang paligid nito. Hindi siya nagalit. Sa halip ay ipinanalangin niyang maliwanagan ang puso ng taong gumawa nito. Habang ginagawa niya iyon, ay muling lumitaw ang matandang tagapag-ingat. Napatunayan mong hindi galit ang namamayani sa iyong puso, wika nito. Ang tunay na tagapag-ingat ng biyaya ay marunong ding magpatawad. Napayuko si Nestor. Hindi ko nais na may mapahamak dahil lamang sa kayamanan. Ngumiti ang matanda. Malapit nang matapos ang iyong pinakamahirap na pagsubok. Ngunit bago dumating ang tunay na kapayapaan, haharapin mo ang isang pangyayaring magpapasya sa magiging kapalaran ng buong baryo. Pagkasabi nito ay unti-unti na namang naglaho ang mahiwagang tagapag-ingat.
Sa kabilang dako, hindi pa rin nawawala ang kasakiman sa puso ni Luciano. Sa halip na magsisi, nagpasya siyang magsama ng mas marami pang tao upang tuluyang sirain ang punso at ang mahiwagang punlang pinagmumulan. Sa kanyang paniniwala, nang walang hanggang swerte. Hindi niya alam na ang hakbang na iyon ang magiging simula ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi naging mapayapa ang mga sumunod na araw. Habang mas lalong sumasagana ang buhay ng mga taga-baryo dahil sa kanilang pagtutulungan, patuloy namang nilalamon ng kasakiman si Luciano. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Ang kanyang isip ay umiikot lamang sa iisang hangarin, ang mapasakamay ang lihim na nagbibigay ng walang hanggang swerte. Nagpunta siya sa kalapit na bayan upang umupa ng mas marami pang tauhan. Nangako siya ng malaking gantimpala sa sino mang makatutulong sa kanya na sirain ang punso at mahukay ang pinaniniwalaan niyang nakatagong kayamanan. Pagkaraan ng ilang gabi ay bumalik siya sa baryo kasama ang mahigit 20 kalalakihan. Lahat sila ay may dalang pala, piko, lubid at mga ilawan. Buo ang kanilang loob na wasakin ang matandang punso bago pa man sumikat ang araw. Samantala, si Nestor ay nagising ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bumubulong sa kanyang isipan na magtungo agad sa kagubatan. Pagdating niya sa ilalim ng matandang balete, ay nakita niya ang grupo ni Luciano na papalapit. Hindi siya nagalit. Lumapit siya sa kanila at mahinahong nagsalita. Huwag ninyo pong sirain ang punso. Wala kayong makukuhang kayamanan dyan. Ang lugar na ito ay dapat igalang. Ngunit tinawanan lamang siya ni Luciano. Kung wala talagang kayamanan, bakit mo ito ipinagtatanggol? Mayabang nitong tanong. Tahimik lamang si Nestor. Hindi lahat ng mahalaga ay ginto o pilak. May mga biyayang hindi nasusukat ng salapi. Hindi nakinig si Luciano. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na simulan ang paghuhukay. Sa sandaling tumama ang unang pala sa punso, biglang nagdilim ang kalangitan. Nawala ang banayad na simoy ng hangin at napalitan ito ng mabigat na katahimikan. Isa-isang nabitawan ng mga tauhan ang kanilang mga pala. Hindi nila maigalaw ang kanilang mga kamay. Tila may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanila. Kasabay nito ay unti-unting lumitaw ang matandang tagapag-ingat sa harap ng punso. Hindi siya galit, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Ang biyayang ito ay para sa mga taong marunong magpakumbaba, hindi para sa mga taong inuuna ang kasakiman. Nanginginig na napaluhod ang mga tauhan ni Luciano. Ngunit si Luciano ay nanatiling matigas ang ulo. Kahit ano pa kayo, kukunin ko ang kayamanang iyan. Muli niyang itinaas ang kanyang pala. Ngunit bago pa ito bumagsak ay nabali ang hawakan nito. Kasunod nito ay gumuho ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya nasugatan, ngunit nahulog siya sa mababaw na hukay na siya mismo ang naghukay. Hindi siya makalabas kahit anong pilit niya. Sa takot ay humingi siya ng saklolo.
Si Nestor ang unang lumapit. Sa kabila ng lahat ng masasamang ginawa ni Luciano, iniabot niya ang kanyang kamay upang tulungan itong makabangon. Nagulat ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, tutulungan mo pa rin ako? Nanginginig na tanong ni Luciano. Tahimik na tumango si Nestor. Ang galit ay hindi magdadala ng kapayapaan. Mas mabuti ang magpatawad kaysa maghiganti. Unti-unting napuno ng hiya ang puso ni Luciano. Napayuko siya at humingi ng tawad kay Nestor at sa mga taga-baryo. Humingi rin siya ng tawad sa matandang tagapag-ingat ng punso. Ngumiti ang matanda. Ang taong tunay na nagsisisi ay nararapat bigyan ng pagkakataong magbago. Unti-unti itong naglaho kasama ang banayad na simoy ng hangin. Muling luminaw ang kalangitan. Ang mga tauhan ni Luciano ay isa-isang umalis. Dala ang pangakong hindi na sila muling babalik upang gambalain ang punso. Mula noon ay nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Luciano. Tinulungan niya ang mga magsasaka sa baryo at ibinalik ang anumang pinsalang kanyang nagawa. Nalaman niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa pandaraya o pagnanakaw, kundi sa tapat na paggawa at mabuting puso. Ngunit para kay Nestor, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. May huling lihim pang ihahayag ang punso. Isang lihim na magpapaliwanag kung bakit siya ang napiling maging tagapag-ingat ng walang hanggang swerte. Matapos ang taos-pusong paghingi ng tawad ni Luciano, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pamumuhay nang may bagong pag-asa. Ang mga bukirin ay muling namunga, ang mga ilog ay nanatiling malinaw, at ang mga pamilya ay unti-unting nakaahon sa kahirapan. Si Luciano naman ay tinupad ang kanyang pangako. Ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang matustusan ang pagpapatayo ng tulay at mga kanal ng irigasyon. Tumulong din siya sa mga magsasakang nasiraan ng kagamitan. Hindi niya ito ginawa upang purihin ng mga tao, kundi bilang kabayaran sa mga pagkakamaling nagawa niya. Natuwa si Nestor sa pagbabagong iyon. Naniniwala siyang walang taong likas na masama kung tunay itong magsisisi at magsisimulang gumawa ng mabuti. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagpasya si Nestor na muling dalawin ang matandang punso. Tahimik ang buong kagubatan. Ang hamog ay nakapatong sa mga damo at ang matandang balete ay tila mas matatag kaysa dati. Lumapit siya sa punso, yumuko bilang paggalang at tahimik na nagpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa kanya at sa buong baryo. Pag-angat niya ng kanyang ulo ay nakita niyang muli ang matandang tagapag-ingat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Sa kanyang likuran ay naroon ang maraming maliliit na nilalang na nakasuot ng makukulay na kasuotan. Nakangiti silang lahat kay Nestor. Ang matandang tagapag-ingat ay lumapit. Nestor, mahinahon nitong wika, natapos mo na ang pagsubok na matagal naming inihanda. Tahimik na nakinig si Nestor.
Marami ang dumaan sa lugar na ito sa paglipas ng maraming taon. May mga mayayaman, makapangyarihan, at matatalino. Ngunit lahat sila ay nabigo sapagkat ang nais lamang nila ay ang biyaya ng punso. Tanging ikaw ang hindi humingi ng anuman. Napayuko si Nestor. Ang ginawa ko po ay ang nararapat lamang. Napangiti ang matanda. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Mula sa kanyang kasuotan ay inilabas ng matanda ang isang maliit na sisidlang yari sa kawayan. Iniabot niya ito kay Nestor. Narito ang huling biyayang ipinagkakatiwala namin sa iyo. Maingat itong tinanggap ni Nestor. Nasa loob nito ang mga binhing magpapasagana sa lupa sa maraming salinlahi. Ngunit tandaan mo, ang mga ito ay hindi maaaring ipagbili, ipagpalit, o gamitin para sa pansariling kasakiman. Kung gagamitin ang mga ito upang tulungan ang kapwa, hindi mauubos ang ani ng inyong baryo. Tandaan mo rin na ang tunay na swerte ay hindi nakatago sa punso. Napatingin si Nestor sa matandang tagapag-ingat. Nasa puso ito ng taong marunong magmahal, magpatawad, at magbahagi. Pagkasabi niyon ay nagsimulang magliwanag ang buong paligid. Unti-unting naglaho ang matanda at ang kanyang mga kasama. Kasabay nito ay tila naging karaniwang punso na lamang ang lugar. Nang bumalik si Nestor sa baryo ay wala siyang pinagsabihan tungkol sa kanyang natanggap. Sa halip ay maingat niyang itinanim ang mga binhi sa iba't ibang bahagi ng lupang sakahan. Pagdating ng panahon ng anihan ay muling namangha ang lahat. Hindi lamang dumami ang ani ng kanyang bukid, kundi maging ang mga tanim ng lahat ng magsasakang binigyan niya ng binhi. Unti-unting nakilala ang baryo bilang isa sa pinakamayaman sa ani sa buong lalawigan. Ngunit higit sa kasaganaan, nakilala ang mga tao roon sa kanilang pagkakaisa, pagtutulungan at kabutihang loob. Habang pinagmamasdan ni Nestor ang masayang pamayanan, naisip niyang ang pinakamalaking biyayang kanyang natanggap ay hindi ang walang hanggang swerte. Ito ay ang pagkakataong maging daan upang umunlad at maging masaya ang buhay ng maraming tao. Ngunit hindi pa niya alam na may isang huling hiwagang matagal nang nakatago sa ilalim ng punso, isang katotohanang tuluyang magpapaliwanag kung bakit hindi kailanman nawala ang biyaya sa kanilang baryo. Lumipas ang maraming taon at nanatiling payapa ang baryong minsang naging tahanan ng kahirapan. Ang mga batang dating nagugutom ay lumaking may sapat na pagkain at nakapag-aral. Ang mga magsasakang dating nalulubog sa utang ay nagkaroon ng sariling lupang sinasaka. Ang mga pamilya ay namuhay ng may pagkakaisa at ang bawat isa ay natutong magbahagi ng kanilang biyaya sa kapwa. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito ay nanatiling payak si Nestor. Hindi siya naghangad ng katungkulan o karangalan. Masaya na siyang makita ang bawat tahanan na may masaganang ani at bawat hapag na may pagkain. Para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaang naghahari sa kanilang pamayanan. Hindi nagtagal ay tumanda si Nestor. Bagamat humina ang kanyang katawan,
Hindi nawala ang kanyang ugali na tuwing madaling araw ay dumaraan sa matandang punso upang magbigay galang at magpasalamat. Isang umaga, habang tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng matandang balete, muli niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na matagal na niyang nakasanayan. Unti-unting lumitaw ang matandang tagapag-ingat. Ngunit sa pagkakataong iyon ay higit na maliwanag ang kanyang anyo. "Nestor," malumanay nitong sabi, "dumating na ang araw upang malaman mo ang pinakahuling lihim ng punso." Tahimik na nakinig si Nestor. Ang punso ay hindi kailanman nagbigay ng walang hanggang swerte. Napatingin si Nestor sa matanda. "Naging daan lamang ito upang makita namin kung sino ang karapat-dapat pagpalain. Tayong mga tagapag-ingat ay hindi lumilikha ng kapalaran. Ang aming ginagawa ay pagpalain ang mga pusong tapat, mapagpakumbaba, at handang magsakripisyo para sa kapwa." Natahimik si Nestor. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga panahong siya ay mahirap. Ang mga araw na naglinis siya ng punso nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga pagkakataong ibinahagi niya ang kanyang ani sa mga nagugutom, at ang pagpapatawad niya kay Luciano sa kabila ng lahat ng kasamaan nito. Doon niya lubos na naunawaan ang lahat. Hindi siya sinuwerte dahil sa punso. Naging karapat-dapat siya sa biyaya dahil sa kanyang kabutihan. Napangiti ang matandang tagapag-ingat. "Ngayon ay maaari na kaming mamahinga. Ang mga tao sa baryong ito ay natuto ng mamuhay ng may malasakit sa isa't isa. Hindi na nila kailangan ang aming paggabay." Pagkasabi nito ay nagsimulang magliwanag ang buong paligid. Unti-unting naglaho ang matandang tagapag-ingat kasama ang lahat ng mahiwagang nilalang na matagal nang nagbantay sa punso. Kasabay nito ay ang matandang balete ay nanatiling matatag, ngunit ang punso ay naging tila isang ordinaryong bunton ng lupa. Wala nang kakaibang liwanag, wala nang mahiwagang palatandaan, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang tunay na himala ay nasa puso na ng mga tao. Mula noon ay ipinasa ni Nestor sa mga kabataan ng baryo ang aral na kanyang natutuhan. Tinuruan niya silang igalang ang kalikasan, tumulong sa nangangailangan, maging tapat sa kanilang gawain, at huwag hayaang manaig ang kasakiman. Sinabi niya sa kanila na ang bawat mabuting gawa ay isang binhing itinatanim para sa kinabukasan. Kapag ang binhing iyon ay inalagaan ng katapatan at pagmamahal, tiyak na mamumunga ito ng kasaganaan. Lumipas pa ang maraming taon hanggang sa tuluyang pumanaw si Nestor dahil sa katandaan. Ang buong baryo ay nagluksa sapagkat hindi lamang nila nawala ang isang mahusay na magsasaka, kundi ang taong naging dahilan ng kanilang pagkakaisa at pag-unlad. Bilang pag-alala sa kanya, nagtanim ang mga taga-baryo ng mga punong kahoy sa paligid ng dating punso. Hindi nila ito ginawa dahil naniniwala silang may nakatagong kayamanan doon, kundi bilang paggalang sa isang lugar na naging saksi sa kabutihan ng isang tao.
Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Nestor ay naging alamat na isinasalaysay ng mga matatanda sa bawat bagong salinlahi. Hindi nila ikinukwento ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng punso. Sa halip, lagi nilang ipinapaalala ang pinakamahalagang aral. Ang walang hanggang swerte ay hindi natatagpuan sa ginto, kayamanan, o mahika. Ito ay bunga ng kabutihan, katapatan, pagpapatawad, at pagmamahal sa kapwa. Ang taong namumuhay ng may malinis na puso ay hindi kailanman mauubusan ng biyayang maibabahagi sa iba. Wakas.